Hallelujah. Tayo sama-sama magpupuri sa ating dakilang Diyos. Kaya po natin umapaw ang ating Hallelujah! Praise God! Hoy, puno ng sigla, Jesus basta kasama
sa iyong habag, sa iyong awa, O Diyos. Salamat, Panginoon. Kulang ang lahat ng aming ginagawa. Hindi sasapat, Panginoon, ang aming mga awit, ang aming papuri, O Diyos. Subalit patuloy namin ginagawa, O Diyos, sa mga bagay na ito, sapagkat nais ka namin paragalan, Panginoon. Nais ka namin maabot, O Diyos. Nais namin maramdaman mo, Panginoon, ang aming lubos na pagpupuri, ang aming lubos na pagpapasalamat, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Wala kang papuri, wala kang pasasalamat. Ang lagi namin ibibigay sa iyo, Panginoon. Sapagkat napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo, Ama. Kaya nga, kasal namin ilangin ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagluwalhati. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Ready na ba? Ready ka na ba? Ready ka na ba ngayong gabi? Para pag-aralan ang salita ng Diyos. Bagong lahat, magandang gabi sa bawat isa na nanonood. Itong pagkakataong ito ay para sa akin isang pribilehiyo na binigay ng Diyos para sa akin. Hindi ko talaga na-expect na ako ay makapaghayag ng salita ng Diyos sa pamagitan ng ganitong sitwasyon sa midweek na ire-record. Pero salamat sa Diyos sapagkat muli ako ay kanyang pinagkatiwalaan upang ihayag ang kanyang salita. So, nung sinabi sa akin ni Pastor na ako yung huling magmemensahe ng midweek ngayong buwan ng October, nag-isip-isip ako, lalo tigit. Nagtanong ako sa Lord, sabi ko, Lord, ako po ba talaga ang maghahayag ng iyong salita ngayon, darating na Webes or ngayong gabi? Sabi ko, Lord, ano yung gusto mong mensahe na iparating ko sa iyong mga anak, sa inyo? Lagi ako nananalangin. Sabi ko, Lord, ano yung i-share ko? At pinaalala sa akin ng Lord yung mensaheng nahayag ko na noon, pero hindi sa matanda, hindi sa kabataan, kundi sa mga bata. At nakakatuwa itong message na to sapagkat nung time na yun, hindi ko alam talaga to. At sobrang na-bless ako sa message na to. Kahit ako mismo, bless ako sapagkat hindi ko pa to nakikita noon. Kaya ngayong gabi, nais ko itong i-share sa inyo. Kaya bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Samahan niyo ako. Ama naming Diyos na mapangyarihan sa lahat, salamat sa gabing ito na muli kami ay mag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko nga po ng iyong lingkod ay gamitin mo upang ang kapahayagan mo ay mangusap sa bawat isa. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa bawat isang nakikinig. Salamat o Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po natin sa Matthew 4 verses 1 to 11. So, English po itong aking babasahin. Amplified version. Ito po, sa Matthew 4, 1 to 11, maaari din po ay makibuklat ng inyong Biblia upang masundan niyo po. Basahin ko po. Matthew 4, verses 1 to 11. Then Jesus was led by the Spirit in the wilderness to be tempted by the devil. After he had gone without food for 40 days and 40 nights, he became hungry. And the tempter came and said to him, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." But Jesus replied, "It is written, and forever remain written, man shall not live by bread
alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Then the devil took him into the holy city and placed him on the pinnacle of the temple. And he said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angel concerning you, and they will lift you up on their hands so that you will not strike your foot against a stone." Jesus said to him, "On the other hand, it is written, and forever remains written, You shall not test the Lord your God." Again, the devil took him up on a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the glory. And he said to him, "All these things I will give you if you fall down and worship me." Then Jesus said to him, "Go away, Satan, for it is written and forever remains written, You shall worship the Lord your God and serve him only." Then the devil left him, and angels came and ministered to him, bringing him food and serving him. Yan. Pagpalain tayo ng Diyos sa salita niya na nabasa. Pag-aaralan natin ay, ang pamagat nito ay The Temptation of Jesus. Oo, si Jesus yung tinempt ng devil. Ano ba ibig sabihin ng temptation? Nagtanong ako kay Google, ano yung meaning ng temptation? The desire to do something, especially something wrong or unwise. Yes, mga kapatid, kahit si Jesus, naranasan niyang tuksoin ni Satan. Oo, naranasan niya na tuksoin kagaya mo. Kagaya ko, kagaya nating lahat. Alam ni Jesus yung pakiramdam na tinutokso. So, pagbuli-bulayan natin yung salita ng Diyos. Doon muna tayo sa verse 1. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Sino yung nagdala kay Jesus sa wilderness? Yung Spirit, yung Holy Spirit. Ang sabi is to be tempted by the devil. Dinala si Jesus sa wilderness upang i-tempt ng devil. Ibig sabihin, sinadya itong mangyari. Sabi sa verse 2, after he had gone without food for 40 days and 40 nights. Dito kasi nag-pray si Jesus, nag-ayuno siya for 40 days. Imagine 40 days. Ganun katagal nag-pray or nag-ayuno ang ating Panginoong Jesus. Walang pagkain, walang tubig, as in wala lahat. 40 days. Sabi ng salita ng Diyos, He became hungry. Nagutom. Gutom. As in, sabi dito ay gutom ang Panginoong Jesus. At ito na nga, ang sabi dun sa verse 3. And the tempter came. Sabi dito, tingnan natin sa Tagalog. Dumating ang manunukso. As in, andyan siya. Dumating na ba sa point ng buhay nyo na yung on fire ka sa Lord, tapos ang dami mong sinuko, Lord, ayoko nang gawin to. Lord, ayoko nang maging magagalitin. For example, yung ayaw mo nang gawin, kasi alam mo yung kahinaan mo. So, Lord, ayoko na itong gawin, ayoko nang maging magagalitin na naranasan natin ng Panginoon. Sabi natin,
nagbibigyan, Lord, tanggalin mo na to, ayoko na nito. Then, ang sarap ng pakiramdam nun kasi andun tayo sa presensya ng Lord, tapos parang ang dali lang gawin ng lahat, ang daling sabihin. Tapos pagkalabas ng church, makakasalubong mo yung taong pinang kinagagalitan mo or pinang ayaw mo, o kaya may encounter mo yung bagay na ayaw mong mangyari. Talagang kapag nangyari yun, talagang nagagalit ka. Napapansin nyo ba yun? Kung kailan yung time na pinag-pray natin na, Lord, ayoko na nito. Ayoko na nung kasalanan na to or ugaling ito. Saka naman laging nandyan. Naranasan nyo na ba? Ako, personally, naranasan ko na to. Hindi ko alam ikaw, pero kung ikaw man ay nakaranas na rin ito, ano yung iniisip mo? Ako, dumating sa point na, Lord, ayoko na nga nito eh. But, nandito na naman. Pero ito yung naunawaan ko sa bagay na to. Na kung ano yung ayaw natin, kung bakit natin siya kinakaharap. Kasi, paano natin mapagtatagumpayan yung laban kung hindi natin naharapin? Paano natin masasabing tagumpay na tayo dito kung hindi natin pa naiipanalo ito? At ito, gaya ni Jesus, "40 days and 40 nights, nagpre-pray siya, and I believe as in puspos siya ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi, grabe yung kanyang pagpapasting 40 days. Pero, pagkatapos nito, ito na yung laban. Yung laban ng laman. Ano yung unang ginawa ni Satan? Number 1, temptation from needs. Imagine, 40 days, gutom na ang Panginoong Jesus. Ako nga, 4 hours lang ata, gutom na ako ay. Ito pang 40 days, baka, awan ko kung kaya ko to, pero ang point ko lang is, gutom na ang Panginoong Jesus. At ang kailangan niya ay pagkain at tubig. Kaya, tinempt siya dito ni Satan. Anong sabi? If you are the Son of God, command that these stones become bread. Parang kune-question pa ni Satan dito yung pagiging anak ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Kung ikaw kung anak ka ng Diyos, gawin mo ngang tinapay itong bato. Alam natin na gutom na ang ating Panginoong Hesus at ito yung kanyang kailangan. Kailangan niya ng pagkain kasi alam ko ang pakiramdam ng gutom. Ikaw, alam ba yung pakiramdam ng gutom? Ako talaga alam ko yung pakiramdam ng gutom kasi parang madalas tayo gutom ako ay. Pero, ang point ko dito is, may kailangan ng ating Panginoong Hesus. At, sabi dito, sa unang point is, temptation from needs. Kasi, as in, kailangan ng ating Panginoong Hesus yun. Kasi, nagugutom siya, yung laman niya. Oo, Diyos siya. Pero, in this time, yung nagkatawang tao siya, kaya nararamdaman niya rin yung pagkagutom. Temptation from needs.
Ikaw, na-tempt ka na ba? Natukso ka na ba? Kasi, kailangan mo. Ano ba yung essential need natin? Diba? Pagkain, tubig, damit, matitirahan. At ito yung nakita ko na unang pagsubok. Pero ito yung ginagamit na tactic ni Satan para mawala yung faith natin sa Lord. Kung, gaya dito kung anak ka ng Diyos, bakit wala kang makain? Bakit wala kang maayos na kasuotan? Bakit wala kang matirhan? Sometimes, nilalagay ni Satan sa ating kaisipan kung ano yung kakulangan natin para magkaroon tayo ng doubt sa ating Lord. Alam ko ang bawat isa sa atin may pangangailangan. Kaya dito, ang ating Panginoong Hesus, nung time na to kailangan niya ng pagkain. Hindi ko alam ngayon kung ano yung pangangailangan mo. Pero I believe, may pangangailangan ang bawat isa. At sometimes, yung pangangailangan natin, yun nagiging hadlang kung bakit hindi tayo lubos sa mapaglingkod sa Lord. Halimbawa, sampol, linggo. Ako, hindi ko pa naman ito nararanasan kasi wala pa naman akong pamilya na pinapakain or ano. Pero, naalala ko kasi yung isang patotoo ng ating kapatid na one time, wala silang makakain ng linggo. Pero may nag-o-offer sa kanya ng trabaho. Siyempre, kailangan natin bawat isa ng pagkain, pero nanatili siyang tapat sa ating Panginoon. Kasi alam niya alam niya kung anong magagawa ng ating Diyos. Pero tayo minsan, dahil sa may kulang sa ating pangangailangan, nakakaligtaan natin ng Lord. Or naiiba yung ating pananampalataya. Kapatid, alam ko na ikaw natetempt din minsan. Or hindi ko alam kung gaano kadalas. Pero alam ko, nararanasan ng bawat isa na minsan nagiging hadlang yung ating pangangailangan para sa paglilingkod. Pero pinatunayan ng ating Panginoong Hesus na kaya nating pagtagumpayan yung temptation na to. Ano yung kasagutan? Yung faith natin sa ating Diyos. Ganon din ang salita ng Diyos. Ano yung sinagot ng ating Panginoong Hesus doon sa sinabi ni Satan? Sabi sa verse 4, "It is written and forever remains, man shall not live by bread alone, but every word that comes out of the mouth of God." Hindi lang yung pagkain, hindi lang yung pangangailangan natin ang dapat nating hanapin, kundi yung salita ng Diyos. At saan ba natin matatagpuan ang salita ng Diyos? Una, sa church, sa mga gawain, sa mga sineshare ng ating pastor, ng ating leader. Pero sometimes, naipagpalit natin yung gawain ng Panginoon kasi may kailangan tayo.
At marami na rin na malingkod ng Diyos na pinagpalit yung kanilang paglilingkod para masuplayan yung pangangailangan. Pwede naman na masuplayan natin lahat ng ating pangangailangan ng hindi iniiwan yung paglilingkod. Pero sabi nga ng Lord, walang makakapaglingkod sa kayamanan at sa Kanya at sa Panginoon. Kailangan nating pumili. Ibig sabihin, sobrang laki talaga ng temptation kapag yung pangangailangan na natin ang kinakaharap. Pero pinatunayan ng ating Panginoong Hesus yung temptation para sa ating pangangailangan ay kayang pagtagumpayan. Number 1, ang temptation ng ating Panginoong Hesus is temptation from needs or temptation from His needs. Kasi gutom na talaga siya ng time na to. Number 2, temptation from security. Matthew 4 verses 5 to 7. Sabi dito is, the devil took him into the holy city and placed him on the pinnacle of the temple, and he said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angel and concerning you, and they will lift you up on their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Dito, parang ang napansin ko kasi dito sa verse na to is si Satan, alam niya din yung salita ng Diyos. Kasi yun nga yung ginamit niya is baka nga mas marami pang alam ang salita si Satan na salita ng Diyos kaysa sa atin eh. Kasi kahit siya, alam niya yung salita ng Diyos. Kasi ginagamit nga niya eh. Baka nga daig pa tayong magbasa ni Satan ng salita ng Diyos. Baga, alam din ni Satan ang salita ng Diyos. Ano yung sabi dun sa point? Temptation from security. Gustong itest ni Satan si Jesus na kung ikaw nga talaga ay anak ng Diyos, sige nga, magpakahulog ka dyan. At sabi ng salita ng Diyos, iingatan ka ng mga anghel. Pansinin natin, alam ni Satan to. Tinetest, gustong itest ni Jesus yung kanyang Diyos. Anong sabi ni Jesus? On the other hand, it is written and forever remains written, you shall not test the Lord your God. Hindi na natin kailangang subukin ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi kung titingnan lang natin kung magiging open lang yung ating kaisipan, kami nang pinatunayan sa atin ng Diyos na safe tayo pagdating sa Kanya. Diba, sometimes, sa buhay natin bilang mananampalataya, hindi ko sure kung ikaw din, kagaya ko na, minsan, nagdadaw tayo sa Lord na, halimbawa, nagkasakit. Lord, ba't ko nararanasan to? Diba? Sabi mo, iingatan mo ko. Pero, kapag andyan na yung sakit, andun pa rin ba yung pananampalataya natin? Kapag hindi na tayo ganun ka-secure
Kaya dito, temptation from security. Nagdadoubt ka ba sa Lord? Tinatanong mo, Lord, di ba anak mo ako, bakit ako may sakit? Ba't andito ako sa ospital? Ito yung testimony ko about temptation from security. Naalala ko noon, nag-aral ako sa CFM. Tapos, one time, nung papasok ako, si ate, nung madaling araw nanganak. So, ang pasok ko kasi dun sa school is 8 a.m. maagap. So, madaling araw si ate nanganak. Nung time na yun, may pa-event, may pa-seminar ang CFM. Tapos, invite namin si Kuya Joshua, tsaka si Ate Faith Ann. Kasi about music siya, about worship team. Ako'y puyat, sabi ko, sa gabi na lang ako papasok kasi may pang umaga, may pang gabi doon. Sabi ko, sa gabi na lang kasi puyat talaga ako, inaantok. Kaso nung pagpunta ko, Ka Joshua, gayak na si Ka Joshua at si Ate Faith Ann. Di, nahiya naman ako kasi in-invite nga namin. Di sabi ko, sige tara, papasok na lang, papasok na lang kami. Kasi nahiya ako. Pero antok na talaga ako doon. Di, bago ako mag-drive, ang tanda ko noon, ako'y nag-pray. Hindi ko alam kung kami magkakasama nag-pray noon or sa bahay ako nag-pray. Basta, ang tanda ko noon, nag-pray muna ako. Kasi talaga naman bago ako mag-drive, nag-pray muna ako kasi para ingatan ako ng Lord. So, nung time na to, habang papunta kaming Lucena, mabilis yung takbo namin. Tapos, natanggal yung preno nung tricycle. Mabilis pa kami, tapos may sinusundang van. Tapos, sabi ko, mukhang babangga kami. Kaya ang ginawa ko, tinudo yung preno, tapos binawasan ko, nagbawas ako para bumagal. Yung pagtuntong ko sa preno, tapos inilubog na yung ko kasi di nga na preno. Kaya ang ginawa ko, nilubog ko na yung paa ko, tapos preneno ko na din para tumigil. Tapos yung sapatos ko, butas. Yung medyas ko, butas. Kasi pinangpreno ko nga. Pero, na-amaze pa rin ako sa Lord kasi despite na hindi maganda yung pangyayari, mabuti pa rin siya. Ikaw, kapag ba masama na yung nangyari sa'yo, yung buhay mo na yung nakataya, o hindi na maganda yung nangyayari, nakikita mo pa rin ba ang kabutihan ng Lord? Kasi ito yung mga kaisipan doon na pinasok sa akin ni Satan na, di ba nag-pray ka? Ba't nagkaganyan pa rin? Di ba? Anak ka ng Diyos, pero bakit nangyari pa rin sa'yo yan? Pero nakakatuwa ang Lord. Kasi ito yung nakita ko. Hindi ko nakita yung mga bagay na yun na pilit nilalagay sa akin ng Lord. Kasi nakita ko pa rin yung kabutihan ng Lord. Kasi bakit? Kasi walang masama nangyari sa amin. Hindi kami nabangga, nakatigil kami. Kasi sobrang daming risk na pwede mangyari doon na mas nakakatakot. Mabuti nung sitwasyong to, paliko na kami. Kumbaga may lilikuan na kami, nung titigil na to. Hindi ito nawala nung
dire-diretso kami. Kasi kung dire-diretso kami, highway yun, ang daming mga malalaking sasakyan at mabilis. Yun ang mas nakakatakot at kung buti hindi nangyari. Pero kung nangyari, hindi ko alam kung ano na talagang kalalagayan namin ng time na yun. Nakita ko pa rin, iningatan kami ng Lord. Tapos, sobrang amis na amis ako sa Lord. Kasi, sabi ko nga, itinungon ko na yung paa ko. Kasi para tumigil lang. Ako yung nakasapatos na talagang tinudo ko na. Naisip ko nung time na yun, kung yung paa ko pala ay sumabit sa semento, tapos naiwan, salpok ako, tapos hindi pa titigil, bali yung paa ko. Pero salamat sa Lord kasi hindi yun nangyari. Tapos isa pang nakakatawa dito, sapatos ko butas, medyas ko butas, pero yung paa ko hindi nagkagasgas. Sobrang nakakatuwa yung pag-iingat ng Lord. Maaari, pwede namang sabihin ko, pwede namang, Lord, ba't mo pinabayaan? Or ano? Pero salamat sa Lord kasi pinaita niya sa akin kung paano niya pa rin ako iningatan. At isa pang nakakatawa na nangyari ng time na yun, mamaya pala yun. Tapos, sabi ni, ito pala yung pumapasok din sa kaisipan ko nung time na yun na, masama ba yung pupuntahan mo at ganyan nangyari sa'yo? Sabi ko nga, papunta ako dun sa school na pinasukan ko na, hindi naman siya Bible school, pero para mas madaling intindihan, para siyang Bible school, pero ang totoo siya ay School of Ministry. Ang pupuntahan ko ay pag-aaral ng kanyang salita at paglilingkod sa kanya. Sabi niya, di ba, yung pupuntahan mo naman maganda, pero hindi yun yung nakita ko. Nakita ko lahat ng kabutihan at pag-iingat ng Lord. Kasi, di ba, butas na yung sapatos ko, yun yung pampasok ko. Wala akong ibang pampasok doon sa school na yun. Iisa yung sapatos na yun. So, dahil wala akong sapatos, kailangan kong bumili. So, yun, nagkaroon ako ng bagong sapatos. Papasalamat ako sa Lord nung time na yun kasi may bago akong sapatos. Si Satan, lagi niyang itetempt tayo, lalo sa security natin na, ito talagang, di ko nga, nung time na yun, nakala ko, katapusin na ng buhay. Kasi sobrang nakakatakot, ang bilis talaga ang bilis pa ng sasakyan namin, pero, hindi ko sinisi ang Lord ng time na yun. Kasi, nakita ko, kung gaano siya kabuti ng time na yun. Temptation from security. Ito, maaari ang ni Satan, yung ating katawan, yung buhay natin, yung kalusugan natin. Kapatid, naranasan din ni Satan, ni Jesus, na matempt ni Satan about sa kanyang security. Na sabi niya, kung talagang anak ng Diyos, sige nga, magpakahulog ka dyan. Kumbaga, gusto niyang i-test ni Jesus yung security or yung pag-iingat ng Diyos sa kanya. Pero, kapatid, hindi na natin kailangang i-test. Kung titingnan lang natin, alalaanin nyo lang yung mga worst na nangyari sa buhay mo. Kaya ko, inaalala ko yung mga worst na nangyari sa buhay ko. At nakita ko lahat ng kabutihan ng Diyos. Huwag niyong tingnan kung ano yung masamang nangyari. Kasi kahit anong masamang nangyari, kung bubuksan mo lang at titingnan mo, mas marami ka pa rin makikita na kabutihang ginawa ng Diyos. Ano yung patunay? So, ito, lagi ko sinasabi, isang patunay na iningatan ka ng Diyos mula nung bata ka hanggang ngayon. Buhay ka pa rin hanggang ngayon. Naniniwala ako, maraming pagkakataon,
or hindi man ganun karami yung pagkakataon, pero dumating na sa point ng buhay natin na parang nalagay yung buhay natin sa alanganin. Or kung hindi man sa ganun kaalanganin, nagkasakit tayo, or muntik na madisgrasya. Pero kung titingnan nyo, iningatan pa rin tayo ng Diyos. Huwag tayong mag-doubt sa Lord. Kung parang pinabayaan tayo, parang pinabayaan ako ng Lord Parang hinayaan niya ako Kapatid, mali. Kahit kailan, hindi tayo iniwan at pinabayaan ng Lord. Kagaya ko, hindi ako pinabayaan ng Lord nung sa pangyayaring yun. Hindi lang yun naman yung ginawa sa akin ng Lord. Kumbaga, ito lang yung i-share ko para sa point na to. Tapos, pangatlo, yan. Tatlo lang to. Temptation from wants. Or yung desire natin, or yung kagustuhan natin. Sa Matthew 4:8-10. Again, the devil took him up on a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the glory of them, and he said to him, all these things I will give you if you fall down and worship me. Then Jesus said to him, go away, Satan, for it is written and forever remains, you shall worship the Lord your God and serve Him only. Temptation from wants. Ano ba yung gusto natin? Ano yung offer ni Satan ng time na to? Dinala sa mataas na mountain ba, bundok, or basta sa mountain. Hindi na magtagalog Basta dinala siya sa mataas na bundok, kung di ako nagkakamali. Kung mali yung bundok ko yung Tagalog na mountain, ay mag-comment kayo dun sa Itama niyo ako. Mahina akong magtagalog. Yan. Sige, pwede kayo mag-comment kung mali ako. Kung tama naman ay kahit thumbs up na lang. Yan. Dinala siya sa mataas na bundok. Tapos pinaita niya lahat, kayamanan, lahat ng yan, ibibigay ko sa iyo. Basta, yumukod ka lang at sambahin mo ako. Temptation from wants or desire. Ano ba yung gusto natin sa mundong ito? Ano nga ba kadalasan ng gusto ng mga tao? Pera or kayamanan, kasikatan, yung kapangyarihan, yung mga magagandang bahay, mansyon, yung mga kagustuhan natin. Paano kapag inoperan ka ng ano bang magandang offer? Yung talagang gustong-gusto mo. Ay, di, ganito na lang. Gusto ko, mag-isip po kayo. Ang bawat isa. Ano yung pinakang gusto mo? Pwedeng bahay, kotse, gusto mong mansyon, kahit ano, yung pinakang gusto mo talaga, as in yung gusto mo. Tapos, halimbawa, ako, gusto ko ay, magandang bahay. Yung malaking bahay, malaking lupain. Nasa gitna yung aking bahay. Maganda siyempre yung bahay. May swimming pool para nakapaglangoy. Basta as in yung ganun yung gusto ko. Tapos yung sa'yo, di ko alam kung ano yung gusto ba
Tapos, sabihin mo na lang kung ano, or isipin mo na lang kung anong gusto mo. Tapos, inoffer sa'yo to. Inoffer sa akin. Yung bahay na gusto ko, sobrang laki. Tapos, hindi ko babayaran. Ganon din ikaw, hindi mo rin babayaran. Ang kapalit lang, bawal kang mag-praise and worship or sambahin ang Diyos. Bawal ka din umattend ng gawain. Basta yung lahat ng may patungkol sa Diyos, bawal mong gawin. Kapalit ng gustong gusto mo. Ano yung gagawin mo? Ikukunin mo ba yung gusto mo? Or mananatili ka sa Diyos? Pero pinalawa ko lang yun para mas maunawaan natin. Pero some point sa buhay natin, hindi man ganun kalaki yung offer sa atin, hindi man yun yung binibigay sa atin, kagaya ng example ko. Pero may mga pagkakataon sa atin, siguro, hindi ko pala alam sa inyo, baka sabihin ako, judgmental ako. Sa akin, na yung mga gusto ko ay naipagpapalit ko sa kalooban ng Diyos. Yung mga gusto kong bagay na gawin or kunin, may pagkakataon na hindi ito yung kalooban ng Lord. Hindi ko alam sa inyo. Dumating na ba sa point ng buhay niyo? Mag-isip tayo. Mag-isip tayo na sa buhay ba natin, napagpalit kaya natin yung kalooban ng Lord para sa gusto natin. Yung dati ka nang naglilingkod, dati ka nang nagsaserve sa Lord, pero may offer yung mundo na sa tingin mo, ikakaginhawa mo, pagkakakitaan, magiging kukita ng malaki salapi, trabaho. Pero naiwan natin yung paglilingkod natin sa Lord. Temptation from wants. Yung mga kagustuhan natin, dahil sa sobrang gusto natin, naiwan natin yung nais ipagawa ng Lord sa atin. Ito yung 3 puntos ko. Ito yung nakita kong tactics na ginagawa ni Satan para ma-distract tayo, para mailayo tayo sa kalooban ng Diyos. Una, yung mga pangangailangan natin, ginagamit niya upang hindi tayong lubos sa mapaglingkod sa Kanya or mag-doubt tayo sa faith niya. Pangalawa, yung security. Yung buhay natin kapag nalagay sa alanganin or nagkasakit tayo, nagkakaroon tayo ng doubt sa Lord. Pangatlo, yung mga gusto natin, yung mga naisin natin, nagiging hadlang siya para magpatuloy sa ating Panginoon, para magpatuloy dun sa magandang plano niya. Hindi ko alam, naranasan mo din yung mga temptation na ganito. Pero ako, naranasan ko at nakita ko to sa buhay ko. Kaya nakita ko itong mensaheng ito. Kapatid, kung natempt ka na rin sa pagkakataong ito, isa lang masasabi ko, bago mo pa maranasan yan, may nakaranas na din yan. At pinaka-best example
ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya pinamagatan ko itong The Temptation of Jesus. Na ang ating Panginoong Jesus, naranasan niya na tuksoin mismo ni Satanas. Kaya isa yung sigurado ko, alam ni Jesus ang pakiramdam na tuksoin ni Satanas. Alam niya yung pakiramdam na walang-wala na gutom na. Lalo sa panahon ngayon, ngayong pandemic, alam natin kung gaano kahalaga yung pagkain, di ba, nag-pandemic ngayon, nakita natin kung gaano kahalaga yung mga pagkain, yung pangangailangan natin araw-araw. Kasi dun nga sa maliliit na tulong ng mga barangay, ng government, sobrang na-appreciate natin kasi nakita natin kung gaano to kahalaga. Alam ng Lord ang pakiramdam nung walang-wala na din. Kapatid, nauunawaan ng ating Panginoong Jesus ang pakiramdam ng nahihirapan, nagugutom, na alam niya yung pakiramdam na tinetas siya kung sa pagiging anak ng Diyos. Alam niya yung pakiramdam mo kapag nagdadoubt ka. Anak nga ba talaga ako ng Diyos? Bakit ko nararanasan to? Bakit meron ako nito? Bakit ako may sakit? Bakit hindi maganda yung nangyayari sa buhay ko? Alam din ng Panginoong Jesus ang pakiramdam na ino-offer na sa iyo ang lahat. Yung ino-offer na yung kagustuhan mo para ipagpalit lang ang pananampalataya natin sa ating Diyos. Alam niya lahat yan. Dun sa verse 11, ang ganda nung sa verse 11 eh. Pagkatapos yung temptation na to, ito yung sabi, Then the devil left him. Umalis na yung devil. And angels came and ministered to him. Umalis si Satan. At naandito na ang tulong ng ating Diyos. Kapatid, sa lahat ng pagkakataon, lahat ng temptation, lahat ng pagsubok, naniniwala ako na pagkatapos nito, hindi ba pagkatapos, kahit andun pa tayo sa pagsubok, naniniwala ako, alam ng Diyos kung kailan siya kikilos. Sabi dito ay, umalis na si Satan at dumating na ang angel para mag-minister sa kanya. Dumating na ang tulong. Kapatid, alalahanin mo sa lahat ng pagsubok mo, sa lahat ng pagsubok ng buhay mo, sa pangangailangan mo man, sa seguridad ng buhay, o sa kagustuhan mo, alam ko na ang Diyos ay tumulong. Dumating ang kanyang tulong sa tamang oras, sa taktang panahon. Naniniwala ako dito, sapagkat ito, as in, ranas na ranas ko, simula ng bata ako, hanggang ngayon, nung inaalala ko, na oo nga, no, tamang-tama nga yung timing ng Lord. Kung aalalahanin niyo kung aalalahanin niyo si Peter, dun sa Luke 22:32. Gusto kong basahin ito. Isa sa favorite kong verse. Luke 22:32. Sabi dito ay, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita nito. Subalit idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sabi ni Jesus, naipanalangin na kita. Bago dumating ang mga pagsubok, sabi ni Jesus, naipanalangin na kita. Jesus already prayed for you, for us.
Kasi itong verse na to, as in, nabless talaga ako dito na si Jesus mismo yung nag-pray para kay Pedro. At naniniwala ako hindi lang kay Pedro to, kundi para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Ang ating Panginoong Jesus, pinag-pray na niya tayo. Kasi alam niya yung pakiramdam. Alam niya ang pakiramdam ng pagiging tao. Kaya nga siya pumunta dito para maunawaan niya yung pakiramdam natin. At ito yung ginagawa ni Jesus. Jesus prayed for you. Kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay pinapanalangin ka. Ito ang sabi sa John 16:33. Last verse po. John 16:33. Lahat tayo ay natetempt or tinutokso or natukso ni Satanas. Lahat tayo dumaan sa pagsubok at problema. Pero ito ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng ating nararanasan. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksa ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Na pagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesus ang sanlibutan. Na pagtagumpayan na niya yung temptation sa pangangailangan, sa seguridad at sa kagustuhan natin, yung mga gusto natin, na pagtagumpayan na niya ito. At tayo ay naipag-isa na sa ating Panginoong Hesukristo, isang mananagumpay, at naniniwala ako na ang bawat isa na naipag-isa ay tagumpay na rin. Kapatid, kaya natin lampasan ang temptation. Kasi napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesus. At sino pa yung sumasa atin? Ang ating Panginoong Jesus. Lagi siyang nasa sa atin na pagtagumpayan na natin ang sanlibutan. So, dito ko tatapusin ang mensaheng ito. Kapatid, nasubok ka na ba? O nasa panahon ka ngayon ang pagsubok na may kinakaharap ka? Kagaya ko, alam ko, sa time na to, kaya nagtatanong din ako sa Lord na, Lord, bakit ako yung gagamitin mo para maghayag ng iyong salita? Bakit patuloy mo pa rin akong kinagamit sa iyong kaharian? Lord, bakit pinagkakatiwalaan mo pa rin ako mag-lead ng mga kabataan? Bakit, Lord, samantalang dun sa mga pagsubok, sa temptation ng mundong ito, may mga pagkakataon na nauhulog, nagkakamali ako, hindi ko na paglalaban yung pananampalataya ko sa iyo. Bakit yung katulad ko ginagamit mo pa rin? At sobrang nakakatuwa ang Lord. Kasi, di ko katulad.
Na yung pangako ko sa Kanya ay minsan binibitawan ko. Pero yung pangako niya sa buhay ko, kahit kailan, di niya binitawan. Sabi niya, anak, gagamitin kita. Hindi dahil malakas ka, hindi dahil may karunungan ka, at kapag nahulog ka na, o nagkakamali ka na, hindi na kita gagamitin. Hindi. Sablay-sablay naman. Lagi namang mali. Tama na, huwag nang gamitin yan. Yun sa tingin ko na dapat sa akin. Pero sobrang atuwa ang Lord kasi hindi siya tumitigil gaya ng napag-usapan natin. Pagkatapos ng pagsubok, dadating ang tulong ng ating Panginoong Hesus. Gaya ko, ang dami niyang pinadalang tulong. Diyan si Pastor at si Pastora, mga leader natin, kapwa ko kabataan. Sobrang nakakatuwa na laging andyan yung kamay ng Diyos para ako'y abutin. Para ako'y patuloy na gamitin. Bakit ako nasa harapan niyo? Upang patunayan sa inyo na hindi man natin lagi mapagtagumpayan yung temptation sa mundong ito. Pero isa yung sigurado na pagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus ang sanlibutan. Lahat tayo na nakipag-isa sa Kanya ay mananagumpay na. At ako ay mananagumpay hindi dahil sa aking nagawa, hindi dahil sa nagawa ng ating Panginoong Hesus. Kapatid, kung ikaw man, asan ka man, sa loob ka man ng iyong tahanan, ito yung mensahe para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Alam ng Diyos ang kinakaharap mo at alam niya ang pakiramdam. Kung ano man nararanasan mo, huwag mong isipin na dahil nagkamali ka, sumablay ka, iiwanan ka na ng Lord. Hindi, kapatid. Kasi kahit anong mangyari, mananatili ang pangako ng Diyos. Lagi siyang nananalangin sa iyo. Lagi niyang pinapanalangin ka. Na sa bawat pagsubok sa buhay na ito, na hindi mawala ang pananampalataya mo. Gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para ikaw at ako sama-sama nating alalahanin kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kapatid, kung nagdadalawang isip ka pa, kung gusto mo na uli na maglingkod sa ating Diyos, kung naranasan mo man yung mga pagsubok na to, at temptation na to, na akala mo ay hindi ka na qualified. Kasi
nagkamali ka na. Ito yung mensahe na nagsasabi na lagi tayong aabutin ng ating Diyos at kailanman hindi niya tayo pababayaan. Gusto kong tapusin ang mensaheng ito sa isang panalangin. Samahan niyo ako. Kung ikaw man to, para sa iyo, mensaheng ito at panalangin ito. Ama naming Diyos na mapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong mensahe. Salamat sapagkat pinaalam mo sa amin na kahit ikaw, Panginoong Hesus, alam mo ang pakiramdam ng humaharap sa tukso at pagsupok ng buhay na to. Salamat sapagkat ikaw, O Diyos, ay patuloy na umaabot sa amin. Salamat sa mga pangakong di mo binitawan. At Lord, aking dalangin sa bawat isang naikinig na to, naikinig. Dalangin ko nga po, O Diyos, anuman yung kanilang kinakaharap, lagi mong ipakita sa kanila. Maging bukas ang kanilang isipan at makita nila ang iyong pagkilos. Lord, aking pinapanalangin bawat isa, bawat kapatid ko. Ikaw, patuloy na magpala sa kanila. At Lord, ipaalala mo sa bawat isa sa amin ang pangako namin sa iyo. Lord, salamat sa pagkakataong ito. Naniniwala ako, Diyos, na ikaw ang kikilos sa buhay ng bawat isang naikinig. Salamat, O Diyos, sapagkat ako yung iyong ginamit sa gabing ito. Salamat, Banal na Espiritu. Lord, lahat ng mensahe na nahayag sa gabing ito, aking nga pong sineselyohan ito sa panggitan ng dugo ng aming Panginoong Hesus. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. God bless po. Magandang gabi po. Tagal ko ba?